So, punta tayo ngayon sa trigo function. Mukhang konti lang pala yung problems natin today. Pero sige, mamaya maghanap tayo ng mga random problems kung gusto nyo. Pwede tayong mag-solve pa. Okay. Si Ronnie, nanonood daw kaysa sa reviews. Uy, pero sayang binayaran mo ha. Okay. Nasa utak ko na boses mo. Okay, sige. Tuloy natin. Trigo function. May lahat ba dito nakapanood nung ano natin, nung unang trigo function natin na discussion? Mukhang hindi pa na-accept si Cha. Sige, i-accept ko. Sige na nga, magbigay ako ng very basic lang ulit ng refresher. Saan uulitin ko to ha, pero sige, go lang. Para makuha ng mga bagong panood lang dito. Ang tatandaan nyo lang sa trigo, wala naman masyadong problem siguro sa trigo, pero yung mga fundamentals, doon kayo mag-focus. Pag sinabi kong fundamentals, balik kayo sa concept ng unit circle. Pag sinabing unit circle, teka lang, hindi pantay yung drawing. Ayusin natin. Ayusin natin. Yan. Okay. Teka lang, ayaw pumagit na. Yan. Ulit. Okay, tapos. Yan. Tapos. Yan, pwede na yan. Kaya pa ba? Tapos, tandaan nyo lang, pag sinabing concept ng unit circle, ito, fundamentals na ito ng trigo. Trigo yung isa sa mga nag-enjoy din akong math nung high school. Pag naintindihan nyo kasi yung trigo, matutuwa din naman kayo. Pag sinabing unit circle, ang ibig sabihin lang yan, ang radius ay 1. Okay? Tapos, isipin nyo lang, Cartesian plane lang naman kasi to. So ngayon, kapag sinabing unit circle, radius 1, ano kayang coordinates dito? Anong coordinates dyan? Sana all nag-enjoy. Anong coordinates dyan? 1, 0. Okay? Tama. Ngayon, dito naman, pag nandito ako, anong coordinates to? 0, 1. Tama ba? Okay. Pag pumunta na ako dito, ano to? Negative 1, 0. Tama? Pag bumaba na ako dito, 0, negative 1. Okay? Tandaan nyo yan ha. Concept. Sabi ko sa inyo, sabi ni Sir, concept. Okay, next. Pagdating sa calculus, tandaan nyo, trigo. Ang sinisignify ng x coordinate is cosine value. Ang sinisignify ng y coordinate is your sine value. Sorry, hindi calculus. Trigo lang. Kaya, ngayon, okay, so tandaan nyo rin tong concept na to. Madali lang, ang x cosine, ang y sine. Ngayon, next, punta tayo. Sir, paano ba i-imagine ang angles pagdating sa trigo, sa unit circle? Pag tumingin na kayo sa unit circle, nagsisimula lagi ang 0 degrees dito. Dito nagsisimula ang 0 degrees. Tapos, kapag ako'y pumanik pataas, umikot na ako pa ganun, anong angle na kaya yung nandito? Ano sa tingin nyo? Mag-identities tayo mamaya. Sige, mag-solve tayo nun. Teka lang ha. Mukhang malulobat yung cellphone ko kaya kailangan lang natin yan. Magiging 90 degrees. Okay? Yan. Baka malulobat tayo. 90 degrees. Pagdating dito sa kaliwa, magiging 180. Kapag umikot ulit ako, magiging, 270. Tama? Tapos, ikot ulit, yung dito sa 0 degrees, bumabalik ka lang sa 360 degrees. Okay? Yan. O ngayon, ganito lang yan. Kapag tinanong kayo,
Ano ang sine 0 degrees? Ang gagawin nyo lang, punta kayo sa 0 degrees, ano bang coordinate sa 0? 1, 0. Eh ano bang sabi ni sir? Ang sine daw ay yung y. Ano bang y dyan? Yung 1 o yung 0? 0. Yan ang dahilan kung bakit ang sine 0 degrees ay 0. Kapag tinanong kayo anong value ng cosine 0, ang sagot, ang cosine naman, sabi ni sir, ang cosine x. Ano bang x dito? 1 naman. Tama. Kaya ang cosine 0 ay 1. Nakuha ba? Yan lang yung concept ng cos as sine. Pagdating sa mga ganyang angles. Hindi mo na kailangan mag-calculator. Hindi nyo rin kailangan sa uluhin. Tandaan nyo lang yung concept ng unit circle. Tandaan nyo lang na ang x ay cosine, ang y ay sine. Okay? At least sa unit circle, ito madali lang naman. Bibigyan ko kayo mamaya nung 30, 45, 60. Okay? Sige, sample, 90 degrees. O sige nga, pag tinanong kayo, ano ang sine 90 degrees? Ayun, 90 degrees, tingin dito, ang sine ay y. So, anong value? 1. Kapag cosine 90, 0. Nakuha? Oh. And so on and so forth. So ngayon, pagdating sa UPCAT, pwede na kayong gumawa ng simpleng table na ganito na cheat sheet nyo. Diba? O, pag 180 naman, ang cosine ay negative 1, ang sine 0. Okay? Sa 270 naman, ano ang sine? Ang cosine ay 0, ang sine ay negative 1. Naintindihan? Nakuha. So, ganyan pagdating sa mga 0, 90, 180, 270. Okay? Ngayon, punta tayo doon sa, sir, paano pala yung tangent? Ay, isama ko na yung tangent. Ang concept naman ng tangent, alalahanin nyo lang din, ang concept ng tangent ay sine lang yan divided by cosine. So, ang gagawin nyo lang, i-divide mo lang yung sine value sa cosine. So, halimbawa, tinanong kayo, what is tangent 0? Anong gagawin ko? Sine divide by cosine. Ano ba yung sine? 0. Ano yung cosine? 1. So, ibig sabihin, 0 over 1. Or simply, anong katumbas ng 0 over 1? 0 lang din. Naintindihan? Ganun lang. So, alam nyo na ang tangent 0 is 0 degrees. Ang 0 over 1 siya ay 0 ha. Anything na ang numerator ay 0, laging 0. Except kapag ang denominator mo ay 0. So, kung meron kang 0 over 3, 0 over 5.5, 0 over 7, laging 0 yan. Pero kapag nagkaroon kayo ng 0 over 0, ang 0 over 0, hindi yan 0 ha. Sa calculus, ang tawag dyan, indeterminate. Okay? Pero hindi na tayo mag-detail dyan. Okay? So, ibig sabihin, ang tangent 0 is 0. Ano naman pag tangent 90? Pag tangent 90, anong mangyayari? 1 over 0. Pero paano natin sinusulat ang something over 0? Anything na something over 0, undefined. Correct. That's undefined. Okay? Okay, gets na? Sa 180, ang 180, tangent 180, ano to? Ano ang tangent 180? Sige nga. 0. Ang 270, undefined ulit. Okay? Bibigyan ko kayo ng shortcut ng 30, 45, tsaka 60. Ito yung lagi kong sinashare sa mga students ko din before. Okay? Ang gagawin nyo lang, gawa kayo ng table. Ibibigay ko na yung shortcut ha. Pero, kung meron kayong time, mas maganda na iintindihan nyo saan nanggaling ito. Diniscuss ko yun dun sa unang videos, dun sa mga videos na naka-upload na. Pero mamaya, pasadahan natin ng konti. Ay hindi, teka lang. Sige na, sabihin ko na muna yung long method para lang naiintindihan nyo. Kasi alam nyo, pag naiintindihan nyo yung concept ng isang topic na long method tsaka shortcut, mas madali.
mas nakakatong aralin. So, merong concept ng special triangles. Okay? Sa concept ng, ano yung dalawang uri ng special triangles? Sino nakakaalam? Sige nga, ano yung concept ng special triangles? Ano yung dalawang uri ng special triangle na alam nyo? 30, 60, 90. Tsaka 45, 45, 90. Tapos, tatandaan nyo na sa 30, 60, 90, itong malaking angle na to, ano kaya to? Ito ba yung 30? Ito ba yung 60? Ano sa tingin nyo to? Yan ay 60. Itong right angle dito, yan lagi ang 90. Okay? Tapos yung maliit dito, kita mo naman sa picture, di ba? Yung mas maliit na angle, yan yung 30. Okay? Anong tatandaan nyo dyan? Sa concept ng 30, 60, 90, tandaan nyo lang lagi, yung opposite ng 30 degrees, ito yun, di ba? Yung mas maikling side, ang value lagi niyan is 1. Okay? Tandaan nyo lang yan, 1. Tandaan nyo lang, 1. Tapos ang hypotenuse mo laging 2. Tapos itong longer side lagi yan, square root of 3. So 1, 2, square root of 3. Hypotenuse, opposite, at adjacent. Letter A. Tandaan nyo lang 1, 2, square root of 3. Yan, i-absorb nyo lang yung concept na yan. Pagdating naman sa 45, 45, 90, ito 45, ito 45, ano mangyari? Ito 1, ito 1, ito magiging square root of 2 naman. Okay, nasusundan? Sa 30, 60, 90, 1, 2, square root of 3. Sa 45, 45, 90, 1, 1, square root of 2. Okay, nasusundan. Okay, next. Dito na, sa concept ng special triangles, diyan ginagamit yung SOHCAHTOA para makuha yung value ng sine at cosine o kaya tangent. Magbigay tayo ng example. Ang sine 30 degrees, ang gagawin nyo lang, titingin kayo sa 30 degrees. Di ba ito ang 30 degrees? O, nasusundan na. Tingnan na, ito 30 degrees. Ang sabi sine, mula sa SOHCAHTOA, ano yung SO? Pag sinabing O at H, anong ibig sabihin nun? Opposite over hypotenuse. Tama ba? So ngayon, pag tumingin ka sa 30 degrees, ano yung opposite side ng 30 degrees? Di ba yun yung 1? Tapos anong hypotenuse natin? 2. Kaya ang sine 30 ay 1/2. Nakuha ba yun? Okay? Hindi 1 over square root of 3. Rutherfordium. 1 over 2 Opposite. Kasi, pag sinabing OH, opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. Hello, Sir JP. Hello, Sin. Okay? Next, ipakita natin yung cosine 30. Ano naman ang cosine? Pag sinabing cosine, titingin ka naman sa ka. Ano yung ka? Adjacent over hypotenuse. So, titingin ako sa 30 ulit. Ano yung ka-adjacent? Pag sinabing adjacent, yung katabi. So, ano mangyari? Square root of 3 over hypotenuse. Ano yung hypotenuse natin? 2. Square root of 3 over 2. Nakuha kung bakit ganun ang cosine 30? Tapos, kung tinanong na ang tangent 30, anong titingin mo? TOA. OA. Siklang yan. Okay, OA. So, opposite over adjacent. Turo ulit po kayo sa CI. Uy. Oo nga. Try kong pumunta ng CI ng August. May gustong magpatasa sa inyo ng lapis. So, anong gagawin ko dito? Anong opposite ng 30? Yung 1. Anong adjacent niya? Yung square root of 3. So, ang tangent 30 ay 1 over square root of 3. Okay. Ang course ko sa UPLB, ChemEng. 2016 ako graduate. Anong gagawin ko dito? Ito, kailangan mo lang may concept sa
sa algebra na rationalize. Ano yung ibig sabihin ng rationalize? Imumultiply mo siya dun sa radical na nasa denominator para lang mawala yung radical sign. Okay? O, pabasbas, sir. Fatal. Good luck. So, ano mangyayari? 1 times square root of 3, square root of 3 over square root of 3 times square root of 3, 3. So, ang tangent 30 ay square root of 3 over 3. Okay? Sige, exercise nyo. Pwede nyo bang palabasin ano ang value ng sine 60 degrees? Sige nga, kayo. Gamitin nyo tong principle muna ng SOHCAHTOA. Gawin nyo lang muna sa scratch nyo. Sir, may instance po ba na try ko question tapos wala sa unit? Yes, meron. Pakita natin siguro. Mamaya baka meron tayong ilang example nun. Sige nga, try nyo yung sine 60. Anong value ng sine 60? Sige, gawin nyo sa papel nyo ngayon. Ang sine ay opposite over hypotenuse. Okay, may sagot na. Square root of 3 over 2, square root of 3 over 2. Square root of 3, over 2, okay. Kasi ano ang opposite? Titingin kayo sa 60. Ano ang opposite ng 60? Yung square root of 3. Anong hypotenuse? Yung 2. Ayun. Kaya square root of 3 over 2. Okay, so I assume nagigets nyo na kung paano. Ngayon, another one. Sige nga, try nyo naman ang cosine 45. Last one. Bago ko ipakita yung shortcut. Ano naman ang cosine 45? Kayo nga, try nyo naman. Paano yung 100? Hindi 100 yung ginagamit ko eh. Papakita ko lang sa inyo yung alam kong shortcut. Sige, ano muna? Cosine 45. 1 over square root of 2. Pero tandaan nyo yung 1 over square root of 2, kailangan nyo siyang i-rationalize. So, magkakaroon kayo ng times square root of 2 times square root of 2. Kaya siya magiging square root of 2 over 2. Okay? So, tama naman yung sagot mo, Rutherford. Yung kailangan mo lang siyang i-rationalize. Okay? Okay. Now, ang pwede nyong gawin pagdating sa... So, klaro tayo sa unit circle, di ba? 0, 90, 180, 270, and then 360 pabalik. Kapag naman 30 degrees, 45, tsaka 60 degrees, ang gawin nyo lang is ganito. Gawa kayo ng table. Tapos lagay nyo lang dito, sine. Tapos ito cosine. Okay? Tapos, ang gawin nyo lang is, tingin sa screen. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide lahat sa 2. Tapos, lagyan ng square root lahat ng numerator. Anong ginawa? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide lahat sa 2. Lagyan ng square root ang numerator. Tingin. Ano ang sine ng 30? Ano bang square root of 1? Di ba 1 lang din yon? Di ba yung sagot natin kanina ay 1/2? Ano ang cosine 45? Square root of 2 over 2. Ayun, yung sinagot nyo kanina. Ano ang sine 60? Sine 60. Square root of 3 over 2. Ayun, yung sinagot natin kanina. Nakuha? So, pagdating sa UPCAT, at least alam nyo yung concept ng SOHCAHTOA. Pero, sige. Sir, para mas madali. Sulat na kaagad ako. Cheat sheet. 30, 45, 60. Anong step number 1? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide lahat sa 2. Lagyan ng square root lahat. Okay? Paano pag tan? Yan, good question. Pagdating sa tan, wala na tayong ganong shortcut. Ang gagawin nyo lang is i-apply ang concept ng ano ba ang katumbas ng tangent? Sine over cosine. So, babalik lang din tayo doon. So, ano mangyayari? Halimbawa, tangent ng 30. Anong gagawin ko dyan? 1 over 2, i-divide ko lang sa square root of 3 over 2. Ngayon, papasok na lang dito yung concept ng fraction. Paano kayo nagdi-divide ng fraction? Di ba ang nangyayari? Ginagawa nyo siyang multiplication, tapos gagawin nyo siyang reciprocal. Tama ba? Ganyan ang fraction. Tapos, ano na makakancel to, di ba? Ano mangyayari? 1 times 1 na lang yan, di ba?
1 over square root of 3. So, ang gagawin ko na lang dyan, i-rationalize ko yan. Multiply ulit sa square root of 3. 1 times square root of 3, square root of 3, over 3. So, ang tangent ng 30 ay katumbas lang ng square root of 3 over 3. Nakuha? Pero nagets kung paano nyo pwedeng i-shortcut ang 30, 45, 60. Kuha na ba? Sir, patingin whole slide. O yan. Oh, dami pala natin pinagsusulat, no? Okay. Mamaya, may silbi yan dun sa isa pa nating question. Hindi ko alam kung magiging klaro kapag in-screenshot nyo. Sir, ba't po wala radical yung 1? Anong wala yung radical yung 1? Kasi ano lang naman yan, tingnan mo, ni-radical natin lahat yan. Pero kasi, ang square root of 1, di ba katumbas lang din naman yan ng 1. So, sinimplify lang natin siya. Okay? Yan. Okay. Sige. Ngayon, punta tayo. Ibuburahin ko na to ha. Buburahin ko na. Ngayon, sagutan natin ito. Yan. Halimbawa, ganyan na. Dumating sa UPCAT. Question to. Find the value of x in the equation. Matataranta na kayo. Matatakot na kagad kayo. Kalma lang. Kung alam nyo yung basic ng trigo, yung concept, tingin ko may way na para masagutan. Sige. Huwag nyo munang pansinin yung options. Sulat natin. X plus cosine 90. Yung x hindi natin alam. Yung cosine 90, sabi ni sir, unit circle. Nasaan ang 90 degrees? Ito, di ba? Tapos, 0, 1. Anong sabi ni sir sa akin? Ang cosine, yan yung x coordinate. Ang sine, yan yung y. So, anong ibig sabihin? Ano ang cosine 90? 0. So, ibig sabihin, papalitan ko lang pala ito ng 0. Tapos, ita-times ko siya sa negative sin x squared. Hindi ko alam yung sin x squared. Okay lang yan. Ganyan lang muna. Huwag kayong matatakot. Isa-isa lang. Kung ano yung alam nyo, ilagay nyo muna. Plus, sin 0. Sin 0, alam ko yan. Tinuro din yan ni sir. Ang 0, nandito. Ang 0 degrees ay 1, 0. At ang sin value ay yung y. So, alam ko na ang sin 0 ay 0. Ita-times ko sa cos x. Okay. Equals 1. Kaya lang, hindi ko nga alam yung sin. Next tayo. X plus. Ano ba ang 0 times negative sin x squared? Ano ba ang concept ng something na ita-times mo sa 0? Laging ano? Laging 0. So, ibig sabihin, itong buong to, 0 na. Tama ba? Okay. Yung isa. So, 0 lang pala to. Yung isa naman, 0 times cos x. Ganun din. Concept lang ng 0 na tinimes mo sa something. So, 0. So, anong sagot? X equals? Ang sagot? X equals 1. So, ang dali lang pala ng problem. X equals 1 lang pala siya. Pero, nung tinignan nyo yung problem sa unang tingin, kala nyo mahirap. Pero dahil alam nyo yung simpleng basic ng unit circle, at alam mo na ang cosine ay x, ang sine ay y, may masasagot ka na pala sa trigo. Di ba? Papasukin nyo kami sa GC. Sige, mamaya. Saan daw galing yung 0? Nakakatakot yung problem, no? Di ba? Pero, naiintindihan nyo. Saan galing yung 0? Alin dyan part? Sino yung nagtatanong? Si Nikki. Nikki, aling part dyan? Alin ba? Itong 0 times negative sin x cosine 90 ay 0. Nasundan mo ba kanina yung mga unit circle natin? GC. Kung di nyo naman kung okay lang din naman sa inyo, so pwede ito yung Facebook page, Facebook group, hanapin nyo lang, Tara Aral, ayan QR code. Kaya alam paano nyo gagawin yan, naka-cellphone nga pala kayo. Hanapin nyo na lang mamaya, tsaka ito yung logo ng Tara Aral Pilipinas. So, project natin yan, kaya tayo may gantong mga review.
So, pag nag-join kayo ng group, automatic, alam ko, mapaprompt na kayo sa GC, tapos i-accept ko na lang. Tapos, kung hindi naman nyo mamasamain, pwede nyo rin i-follow yung Instagram ng Tara Aral Pilipinas. Tsaka itong Sunnyside Podcast. Gagawa pa tayo ng mga podcast. By the way, sa podcast na to, meron na tayong tips for UPCAT. Hanapin nyo yon. Tsaka yung mga timing ng mga scholarships, tsaka iba pang entrance test. Kasi di ba grade 12 na kayo? Meron akong episode doon, pinakita ko yung ano yung timing ng mga exams. Okay, going back. Okay, salamat. Sige, accept ko mamaya. Okay, klaro sa atin to. Naka-follow na pero wala sa GC. Sige. Although kung ano may ilalagay ko sa GC, nandun din sa Facebook group. Pero sige, tingnan natin mamaya. Okay?